Maraming iiwang magandang nagawa sa bansa si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero marami pa rin dapat gawin ang Administrasyong Duterte, lalo na para sa mga pangkaraniwang Pilipino. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Mula sa pagiging sick man of Asia, isa na raw ang Pilipinas sa fastest growing economy sa buong Asya. Lumago ang gross domestic product o kabuuang kita ng mga produkto at serbisyo nito ng mas mataas pa sa mga karatig bansa. Mas marami ang namumuhunan sa bansa na lumilikha ng dagdag na trabaho. Overall, stability in the macroeconomic sector at saka yung ating trade balance din, napakaganda, tumataas din yung reserves natin. Yung mga pinakamalalaking improvement sa credit upgrades nangyari under his watch. At yung tax revenue, yung increase na napakalaki compared to the past, nangyari under his watch. Gayunman, maliit lang daw na porsyento ang nakukuha ng mahihirap na pamilya sa kabuuang yaman na kinikita ng bansa. Sa ipinagmamalaking 13.3 trillion pesos na GDP sa taong 2015, 30% nito ay napunta sa pinakamayayamang Pilipino. Habang ang pinakamahihirap na 30 milyong Pilipino ay naghati-hati sa wala pang 10% ng yamang ito. Totoong bumaba ang bilang ng nagugutom at walang trabaho, pero meron pa rin natitira at yan ang kailangan sikaping burahin ng bagong administrasyon. Dumami rin daw ang nakinabang sa 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino program, pero maging ito ay di raw sapat na maitawid sa gutom ang pamilyang ito na may 8 anak. Mahirap po talaga, kaya lang talagang kung paano pong talaga, pinagkakasya na lang po talaga na. Sa pambigas lang, sa kalating binibili namin, kulang pa yung pang-ulam pa. Dahil sumasideline lang sa pangalakal, permanenteng trabaho ang panawagan ng mag-asawang Kosmehano. Mahirap maghanap ng trabaho. Meron mga contraction siguro. Para masigurong mararamdaman ng masa ang magandang ekonomiya, dapat daw mag-focus sa mga serbisyong panlipunan ang susunod na administrasyon, gaya ng edukasyon, kalusugan, pabahay at trabaho. At ang malilikhang trabaho dapat dekalidad. Dapat baguhin natin yung struktura ng ating ekonomiya, mas maraming focus dun sa issue ng manufacturing. Sana makuha natin ng more investments from abroad dun sa manufacturing sector para magkaroon ng mas maraming trabaho sa mga tao nandito sa urban areas. Pero at the same time, dapat mag-focus din tayo sa agricultural development. At dahil mahalagang malusog ang yamang tao ng bansa, malaking bagay na napataas sa 92% ng mga Pilipino ang meron ng PhilHealth coverage. Nagkaroon ng pag-aangat ng infrastruktura, mga equipments at mga tao or human resource. Ilang makasaysayang batas din ang naaprubahan gaya ng Sin Tax Law, Amended Senior Citizens Act at Reproductive Health Law. Bumaba rin pero di pa rin naabot ang Millennium Development Goals pagdating sa mortality rate sa mga bata at ina. At isa pa rin ang Pilipinas sa may pinakamataas na teenage pregnancy sa bansa na tumaas pa nga ang bilang. Medyo nagsisisi. Kasi po gusto ko po kasi mag-aaral eh. Gusto ko po makapagtapos. Di sana ganun ginawa. Akala ko po kasi dati pag hindi po agad ako mabubuntis. Sayang dahil nakatulong sana sa problemang yan ang reproductive health law na naway maipatupad na ng susunod na administrasyon. Maganda na ang takbo, especially so that I created the National Implementation Team where civil society is also involved. Unfortunately, andun pa rin yung TRO ng Supreme Court na nakabinbin nga at kailangan nga talagang i-lift yun para tuloy-tuloy na maging epektibo yung batas na ito. Pia Arcangel, GMA News.